Inihayag ni Pangulong Donald Trump na ang mga negosyador ng Estados Unidos ay pupunta sa kabisera ng Pakistan, ang Islamabad, nitong araw ng Lunes para sa mga posibleng pag-uusap na naglalayong wakasan ang digmaan ng US-Israel sa bansang Iran. Sa isang post sa social media noong linggo, hindi idinetalye ni Trump kung sino ang mga opisyal ang ipapadala ng US sa isang potensyal na ikalawang round ng personal na pagkikipag-usap sa mga negosyador ng Iran sa Islamabad. Ang mga pag-uusap noong nakarang katapusan ng linggo kung saan pinangunahan ni Vice Presidente J.D. Vance ang delegasyon ng US ay natapos ng walang kasunduan. Inakusahan ni Trump ang Iran ng paglabag sa 2 linggong tigil putukan na dapat mag-expire sa Miyerkules sa pamamagitan ng pagbibigay ng warning sa pamamagitan ng papabutok ng kanyon noong Sabado sa Strait of Hormuz. Nagbanta ang Pangulo ng US na sisirain ang infrastruktura ng mga sibilyan sa Iran kung hindi nito tatanggapin ang mga tuntunin ng kasunduan na inaalok ng US. Pagkatapos ng anunsyo ni Trump, iniulat ng Tasnim News Agency ng Iran na kasalukuyan walang desisyon ng Iran na magpadala ng negosyasyong delegasyon sa Pakistan hanggat mayroong naval blockade sa mga daungan ng Iran. Nang maglaon, inuulat ng ahensya ng balita ng Estado na IRNA na tinanggihan ng Iran ang mga pag-uusap. Dahil dito, muling nagbabala si Pangulong Trump na kung hindi magtatagumpay ang kasunduan ng Iran at US sa uling pagkakataon, wala nang rason para hindi gumawa ng hakbang ang Amerika tungkol dito. Isa sa mga opsyon na sinasabi ni US President Donald Trump ay pasasabugin na ang buong Iran para wakasan at lipulin ang buong angkan ng mga Iranian. Nakaabang na ang ilan sa mga destroyer ships ng US Navy at maging ang 2 aircraft carrier nito sa bungad ng Persian Gulf papasok ng Strait of Hormuz at nakahanda sa anumang utos na magmumula sa White House. Sinabi naman ng Navy ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran noong Sabado na muling isinara ang Strait of Hormuz wala pang 24 oras matapos itong muling buksan. Sinabi nito na manatili itong sarado hanggang sa alisin ng US ang naval blockade nito sa mga barko at daungan ng Iran. Sinabi ng militar ng US na pinilit nitong umikot ang 30 mga barko malapit sa kipot mula na magsimula ang panghaharang nito. Sinabi ng Central Command na patuloy na pinapatupad ng mga pwersa ang blockade laban sa mga barkong pumapasok o lumalabas sa mga daungan at baybayin ng Iran. Ang Strait of Hormuz at ang hinarap ng programang nyuklear ng Iran ay nanatiling mga pangunahing punto sa mga negosasyon. Sinabi ng Deputy Foreign Minister ng Iran na si Said Khatibzadeh na habang mayroong makabuluhang pag-unlad na nagawa sa mga pag-uusap noong nakarang tapsan ng linggo, ang isang balangkas ng pangunawa ay kanilang sumang-ayon bago sila magpatuloy. Inilarawan din niya ang mga kailingan ng US sa nuclear program ng Iran bilang maximalist. Sinabi ng Pangulo sa ABC News noong linggo na hindi nangunguna si Vice President J.D. Vance sa sunod na round ng mga pag-uusap pagkatapos ng mga ulat na gagawin niya na nagsasabing ang kanyang pagliban ay dahil lamang sa seguridad. Nag-usap sa telepono noong linggo si Pakistani Foreign Minister Muhammad Ishaq Dar at Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. Sinabi ng Ministry ng Ugnayan Panlabas ng Pakistan na tinalakay nila ang pangangailangan para sa patuloy na pag-uusap at pakikipag-ugnayan bilang mahalaga sa paglutas ng mga kasalukuyan mga isyu sa lalong madaling panahon.